Sa patuloy na pagtaas ng gasolina at gastos sa pamumuhay ngayong 2026, mas mahalaga na pumili ng motorsiklo na matipid, matibay, madaling i-maintain at sulit sa presyo. Kaya sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang 10 125cc scooter o automatic na motor na sulit bilhin. Kaya kung isa ka sa nagbabalak bumili ng 125cc na motor, tapusin mo ang video na to dahil baka nandito yung motor na plano mong bilhin. Una sa ating listahan ang isa sa pinakasikat na motor dito sa Pilipinas sa kahit saan ka pumunta ay makikita mo o makakasalubong mo ang Honda Click 125. Ang Honda Click 125 kasi ay talagang napakaporma, may mga convenient features, LED lahat ng mga ilaw, tubeless ang mga gulong at napakatipid sa gasolina. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit isa ang motor na ito sa madalas pinipili ng mga delivery rider, ng mga mototaxi dahil ang kanyang fuel consumption ay kayang umabot ng hanggang 50.3 km per liter. Napakatipid nga naman talaga nun. At matagal bago ka maubusan ng gasolina dahil malaki ang kanyang fuel capacity na 5.5 liters. Pagdating naman sa performance, talagang hindi ka bibitinin ito para sa isang 125cc at isa nga sa pinagmamalaki ng Honda para sa isang 125cc ay sila ay naka liquid cooled na. At ito ay 4-stroke 2-valve single overhead cam, liquid cooled at merong ESP technology o enhanced smart power. So, sobrang lightweight lang din ito na 112 kilos lang kaya hindi kayo mahihirapang imaniobra ang motor na to. Bababa lang din ang kanyang seat height na 769mm, mataas ang kanyang ground clearance sa 131mm at ang compression ratio naman ito ay 11:1. Again, ito ang Honda Click 125 na nagkakahalaga lang ng 81,900 pesos. Pangalawa sa ating listahan itong Yamaha Mio Gravis 125. Napaka-astig din ng motor na to kaya isa sa masasabi kong sulit bilhin. Napakadami ding convenient features. Isa na dito ang meron siyang malaking underseat storage at 25 liters. Nakasya ang isang full face helmet. Malawak din ang kanyang footboard kaya marami ka mailalagay dito sa harapan. Astig din ang disenyo kaya hindi rin mahirap pormahan. At ang maganda pa sa motor na to, meron siyang malalapad na mga gulong na naka-tubeless din. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 100/90/12, sa likod naman ay 110/90/12. Malakas din ang braking power nito. Hindi ka rin bibitinin pagdating sa performance para sa isang 125cc. Dahil ang maximum horsepower nito ay 9.5 PS at 8,000 RPM at ang kanyang maximum torque naman ay 9.5 Nm at 5,500 RPM. At subok na ng marami na malakas talagang arangkada at hindi ka mabibitin pagdating sa duluhan kapag ganito ang motor mo. Matipid din ito sa gasolina na kumukonsumo lang din ng up to 50 km per liter. Kaya malayo na rin ang mararating mo sa isang full tank nito. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 84,900 pesos. Pangatlo sa ating listahan, itong Suzuki Avensis 125. Napaka-muscular at sporty ng disenyo ng motor na to. Marami nagsasabi na para doon itong nakangiti, na parang donkey. Pero kapag nakita mo ito sa personal, maaastigan ka din sa kanyang forma. Very futuristic and sporty talaga ang kanyang design. At isang motor na to sa masasabi kong sulit din bilhin. Marami din ito mga convenient features na perfect pang araw-araw. Meron din itong malaking underseat storage, naka-flat footboard din kaya marami kang mailalagay sa harapan. Naka-tubeless din ang kanyang mga gulong, naka-digital instrument panel na at malaki din ang kanyang underseat storage at 21.8 liters. At napakatipid din ito sa gasolina dahil umaabot din ang kanyang fuel consumption ng up to 54.9 km per liter. Kaya matagal talaga bago ka rin maubusan ng gasolina gamit ang motor na ito. At 5.2 liters naman ang kanyang fuel capacity kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating sa seat height nito 780mm at ito napakagaan lang ng motor na to dahil 106 kilos lang. At isa pa sa maganda sa motor na to, napakataas ang kanyang ground clearance 160mm kaya hindi basta-basta aabutin ng ilalim nito. Safe na safe sa mga matataas na humps at sa mga lubak. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 124cc, 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 2 valves, fuel injected at ang maximum power nito ay 6.4 kW at 7,000 RPM with a maximum torque of 10 Nm at 5,500 RPM. At pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga lang ng 80,400 pesos. Pang-apat sa ating listahan, syempre ang kapatid ng Suzuki Avensis 125. Ito naman ang Maxi Scooter. Relax na relax ka sa motor na to dahil extended footrest na. Matutuwid mo ang paa mo. Marami din ito mga convenient features kagaya ng malaking underseat storage, meron sabitan sa harapan, may built-in charging port at astig din talaga ang disenyo. Pagdating sa makina nito, ito ay 124cc, fuel injected
injected, air-cooled, 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs. Ang maximum power nito ay 6.4 kilowatts at 7,000 RPM with a maximum torque of 10.2 Newton meter at 5,000 RPM. Malaki din ang kanyang fuel capacity dahil 5.5 liters. Kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Ang fuel consumption naman nito 54.9 km per liters, kaya naman madalas din ginagamit ito ng mga delivery rider, mga mototaxi dahil matipid sa gasolina. Dahil nga ito ay fuel injected na din at isa sa pinagmamalaki ng Suzuki na meron itong SEP o Suzuki Eco Performance. Mababa lang din ang seat height ng motor na to dahil 780mm lang, kaya perfect din sa mga average height. Magaan lang din ang kanyang timbang na 110 kilos at mataas din ang kanyang ground clearance sa 160mm, kaya safe na safe din ang ilalim bahagi nito. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga ng 83,400 pesos. At yan ang Suzuki Bergman Street 125. Panglima sa ating listahan ang napaka-stylish retro style na Yamaha Mio Faccio 125. Isa din ito sa masasabi kong sulit bilhin dahil madaming convenient features, astig ang forma, matipid sa gasolina at hindi ka rin bibitinin sa performance. Perfect na perfect din ito pang araw-araw at pang forma. At ang maganda sa motor na to, kahit ano ang suot mo, babagay dito. Pagdating sa makina nito, ito ay 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam, 2 bulbs. At isa sa pinagmamalaki ng Yamaha dito ang Blue Core hybrid technology nila. Ang maximum power nito ay 8.4 PS at 6,500 RPM with a maximum torque of 9.9 Newton meter at 5,000 RPM. At kapag activated ang kanyang assist o yung kanyang hybrid technology, ay mas lumalakas ang kanyang maximum torque dahil 10.6 Newton meter at 4,500 RPM. Then of course ito ay fuel injected na din. Ang fuel consumption nito maabot din ng 50 km per liter. Malalapad din ang mga gulong nito, pareho ng 110/70/12 harap at likod. Naka-tubeless na din ito syempre. Malakas din ang braking power at ang kanyang mga ilaw ay LED na rin lahat. Ang seat height nito 750mm lang, kaya perfect din sa mga average height. Mataas din ang kanyang ground clearance sa 135mm at very lightweight lang ito dahil 95 kilos lang. Malaki din ang kanyang fuel capacity na 5.1 liters, kaya matagal din bago ka maubusan ng gasolina dahil nga kagaya ng sabi ko kanina, matipid din ito sa gasolina. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga ng 93,900 pesos. At yan ang Yamaha Mio Faccio 125. Pang-anim sa ating listahan ang bagong Honda Giorno Plus 125. Ito naman ang retro scooter ng Honda na 125cc at napakaastig ng kanyang disenyo. Sobrang classy, kaya isa din ito sa masasabi kong sulit bilhin dahil matipid din sa gasolina at hindi ka rin bibitinin sa performance dahil ito ay naka 4 bulbs na. Ang makina nito ay 125cc, 4-stroke, 4 bulb single overhead cam, liquid cooled at ito ay naka ESP Plus engine. Program fuel injected na din ito, kaya matipid sa gasolina na kumukonsumo lang ng up to 47 km per liter. Malaki din ang kanyang fuel capacity na 5.4 liters. At ang maganda dito sa motor na to, mababa lang din ang kanyang seat height, 780mm lang. Pero yun nga lang, dahil malapad ang kanyang upuan, medyo bubuka ka dito, kaya medyo tiptoe ka, lalong lalo na kung ang height mo ay mga 5'5 pababa. Pero kayang-kaya naman gawa ng paraan yan. Pagdating naman sa kanyang timbang, 116 kilos lang, kaya hindi ka mahihirapang itukod-tukod din ang paa mo at mataas ang kanyang ground clearance sa 155mm. Kaya safe na safe din ang ilalim bahagi ng motor na to. Yung kanyang mga gulong malalapad din, 100/90/12 na pareho at pareho din itong naka-tubeless. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga lang ng 101,900 pesos. At yan ang bagong Honda Giorno Plus 125. Pangpito sa ating listahan ang Yamaha Mio Gear 125. Pakadami din ito mga convenient features. Slim lang ang motor na to, kaya madaling dalhin, napakagaan lang din. Marami din ang bumibili nito dahil matipid sa gasolina at maganda din ang kanyang forma. Ang makina nito ay 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam, 2 bulb single cylinder. Hindi ka rin mabibitin sa performance nito dahil ito ay 9.4 PS at 8,000 RPM na ang kanyang maximum power at ang maximum torque naman nito ay 9.6 Newton meter at 5,500 RPM. Then bukod sa kanyang electric push start, meron pa itong kick start. Medyo maliit lang ang kanyang fuel capacity na 4.2 liters pero matipid din naman ito sa gasolina na umaabot din ng up to 50 km per liter. Yung nga lang, ang motor na to naka-analog pa ang kanyang meter panel pero okay din naman at bumagay din naman sa kanyang forma. Very lightweight lang din ito dahil 95 kilos lang. Mababa lang din ang seat height na 750mm at mataas din ang kanyang ground clearance sa 135mm. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga ng 79,400 pesos only. At yan ang Yamaha Mio Gear 125. Pangwalo sa ating listahan ng SYM Jet 4 RX. Medyo matagal ito dito sa Pilipinas pero bibihira lang natin makita ito sa kalsada dahil
kaunti lang naman ang bumibili ng motor na to kahit na ito ay napakaganda ng features. Marami na dito mga convenient features dahil naka flat footboard, malaki ang underseat storage, meron din built-in charging port, LED na rin lahat ng kanyang mga ilaw. Tubeless na din ang mga gulong nito. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 70 by 12, sa likod ay 120 by 70 by 12. Napakalalapad ng kanyang mga gulong. At malaki ang kanyang fuel capacity na 6.2 liters. Sa fuel consumption naman, umaabot ito ng 45 km per liter. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga ng 79,900 pesos. At ito ang SYM Jet 4 RX. Pang-siyam sa ating listahan ang Euromotor EC125 EFI. Sobrang affordable lang nito, 68,900 pesos lang. Astig din ang kanyang forma at marami din mga convenient features. Hindi ka rin mahihirapang pormahan ang motor na to. Hindi ka rin bibitinin sa performance. Again, ang kanyang presyo ay 68,900 pesos at ito ang Euromotor EC125 EFI. At ang pansampu sa ating listahan, isa sa pinakamurang scooter na mabibili natin sa market ngayon ay ang Rusi Rush 125. Nagkakahalaga lang ito ng 49,000 pesos. Ito ay carburetor pero matipid din sa gasolina na kumukonsumo lang din ng up to 40 km per liter. May mga convenient features din, perfect na perfect pang point A to point B. Mura lang din naman ang mga piyesa nito kung sakaling kailanganin mo, perfect na perfect talaga sa mga nagtitipid. At ito, nagkakahalaga lang ng 49,900 pesos. At yan ang Rusi Rush 125. At yan ang 10 125cc na automatic na motor na sulit bilhin na mabibili natin ngayong 2026. Kaya kung gusto mo ng motor na tipid sa gasolina, subok na sa tibay, at astig ang forma, pumili ka na lang sa 10 motor na napag-usapan natin sa video na ito. Ikaw, isa ka rin ba sa nagpaplanong bumili ng 125cc na motor? Nabanggit ba natin sa video na ito ang motor na napupusuan mo o ang balak mong bilhin? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi.